Coach Ramon, paki-unmute na lang po silang lahat para at least tuloy-tuloy yung ating presentation. Paki-mute pala, sorry, paki-mute. So yan. So ang topic po natin sa gabing ito is about Kaiser International Health Group. Pati ako na-unmute. Okay. So ito, no, isa sa mga benefits po natin na pag nag-member po kay IMG, meron po tayong access sa ating Kaiser. Okay? So ang tanong, pagka nag-member ba, pwedeng kumuha ng Kaiser? Yes po. Yan. At ma-avail nyo lang po ito sa mismong IMG agent. So pag pumunta po kayo mismo sa Kaiser Medical Center or hindi po kayo entertainin doon, i-refer din po kayo sa mga IMG agent po. So yan. So si Kaiser po is 3-in-1. Meron na po siyang healthcare, may life insurance at investment. So yan. Ano po yung tatalakayin natin ngayong gabing ito? Yan, yung Building Solid Financial Foundation, X-Curve. Paano ba ang Kaiser? Ano ba yung pwede kong maging benefits dyan, di ba? Eligibility, Kaiser Medical Accredited Hospital. Then, pati yung account po natin. Then, bakit nga ba kailangan ang Kaiser as a first level of investment that we recommend? So yan, pati po yung final test po ng Good Healthcare, papakita ko po sa inyo. So yan, di ba po? Sa pagbuo ng tamang solid financial foundation, dapat sisimulan natin saan? Sa ground. So parang katulad din po sa bahay, ano? Dapat simulan mo sa pundasyon bago sa bubong. Okay? So yan, ano? So sa investment, ito po yung mga bagay na ating pwedeng simulan. So retirement fund, college fund, educational fund. Then emergency fund. So ito po yung tinuturo po namin na dapat 3 to 6 months ng ating total expense kasi ang mga Pilipino po laging laging may emergency pero wala po fund. Yes, di ba? Then kailangan magbawas ng utang or totally wag po tayong mangutang kung hindi naman po kailangan. So may dalawang klase po ng debt. Ano po 'yon? Good debt tsaka bad debt. Yung good debt, yun po yung uutang po tayo para gawin po natin pang negosyo. Ibig sabihin, mas malaki yung interest na pwedeng ibalik sa atin. Yung bad debt, yan yung mga bagay na binili natin na hindi naman po talaga kailangan. Gusto lang po natin once lang. Okay, income protection, ito naman po, tinuturo po namin ito na magkano ba talaga yung dapat kong paghandaan. Kung halimbawa magkakaroon po ng mawawalan po ng trabaho or mawawala po si breadwinner. So dapat po meron kayong times 10 ng inyong annual income. Bigyan ko kayo ng example, kung kayo po ay kumikita ng 20,000 at iyon po ay inyong panggasto sa bahay or sa pamilya, i-multiply nyo po yun saan? Diba? So i-multiply nyo po sa 12. Then, pag multiply nyo po sa 12, i-multiply nyo yung 20,000, 240,000, i-multiply nyo po sa 10. So times po nun is lalabas si 2.4 million. So sample lang po yun. Ayun po yung dapat na meron kayong budget case mamatay po si breadwinner or mawalan po ng trabaho. At higit sa lahat, syempre ang pinaka the best po talaga yung ating health kasi yan po talaga ang ating greatest wealth. Yan, kasi kung kahit gaano po tayo karaming pera, kung ang health naman po natin ay may problema, so at wala pa tayong healthcare, problema po talaga yan. Kaya dapat po, ngayon pa lang, kung wala pa tayong, pag malakas pa tayo at bata pa, dapat meron tayong healthcare or long-term healthcare. So ayan po, no? So, yan pong mga bagay na yan, masusolusyonan ng Kaiser. Yan po yung ating pag-uusapan ngayon. Dapat matibay po ang pundasyon. So, X-Curve, yan. Sa mga hindi pa po naka-attend ng ating MOFC, so sa X-Curve, dito po papakita ko sa inyo kung gaano ka-importante ang pagpaplano. So, yan, di ba? Dalawang X po. Yan, isa pong red line, tsaka isa pong blue line. Yung red line, yan po yung ating responsibility line. Yung blue line, yan po yung ating money line. So,
ideally, habang tayo dapat ay tumatanda or habang tayo ay nagkatrabaho, dapat po tayo ay nag-iipon na. Kasi pagtanda po natin or kaya pag tayo po nag-retire, mawawalan po tayo ng ng trabaho. Pag nawala po yung trabaho, mawawala po yung income. So, okay? So, dapat yung money line po natin, pagtanda po natin ay mataas na. Then, ang responsibility line po natin dapat ay totally wala na or mababa na po. So, good example ko po dyan, yung kung nagpapaaral po tayo, dapat pag-retire po natin, wala na dapat po tayong pinag-aaral. Pag-retire po natin, dapat po tapos na yung mga bahay, ganyan po, no? So, yan po yung mga responsibility po natin. Okay, so ito naman po yung basic needs natin. Okay? So, kung ang basic needs po ay hindi permanente, ang active income po, permanente po ba? Hindi, no? Kasi ang active income po pwedeng mawala anytime. Okay, paano? Kasi katulad po niyan, nung nag-pandemic, ang dami pong nawalan ng trabaho, no? So, nawalan po yung active income. So, ang ating pong basic needs, permanente po yan. So, ngayon, dapat talaga, ano pong gagawin natin? Mag-ipon po tayo para po, pagtanda po natin, okay, meron tayong naipon na nakalagay sa investment. So, money working for us. Okay. Kasi po ang basic need po, nandyan pa rin. And that time, iyan po ay meron ng kasamang problema sa kalusugan, health. Okay. So, ang problema dyan, kung wala po tayong budget para sa pagpapagamot, problema po yan, Nino. Problema po yan ng mga nasa pamilya. So, syempre, hindi kayo matitis. Ano ang tanong? Paano po kung wala rin namang extrang pera yung ating mga anak or ating mga kamag-anak? Siyempre, ano pong mangyari? Titiisin na lang natin. Pag tinitiis po natin, anong mangyari? Tayo po ay lalong lalala ang ating sakit. Okay, malakas po ba ang boses ko or mahina? Coach Ramon, paki-confirm? Okay po. Okay naman po. Okay naman. Okay, salamat. Kasi baka sa iba mahina po, no? Okay, so dapat po talaga tayo po ay nagpe-prepare sa dalawang if sa ating buhay na pwedeng mangyari. Paano po pag nabuhay po pag namatay ng maaga? 'Di ba? So, sinong gusto pong mag-volunteer diyan? Ako hindi. Okay? So, lahat tayo, syempre gusto natin mabuhay ng matagal. Syempre, we live too long. Pero problema po ba pag namatay po tayo ng maaga? Hindi yan problema ng breadwinner kasi wala na siya, 'di ba? Problema po yan, Nino, nung naiwan po natin. 'Di ba? Kasi nga po kung utang ang iniwan natin, talagang ang iyak nung ating naiwan talagang lakas dahil sa utang mo na iyong naiwan. Pero kung talagang mahal po natin yung ating pamilya, ngayon pa lang dapat meron ka ng life insurance. Ayun po yung magagamit nila para hindi naman po sila mahirapan magsimula. Okay, kung talagang mahal po natin, hindi po sapat na sasabihin lang natin sa gabi-gabi, anak, I love you. Hindi po yan. Kasi kailangan po talaga na i-prepare po natin ang pwedeng mangyari ito. At ito po, naranasan po namin personal po. Maaga po kaming naulila. Kaya nung pinakita po sa akin tong X-curve na to, sabi ko ayaw kong mangyari ito sa aking mga anak. Okay, so personal experience ko po yan. Maaga po kaming nawalan ng magulang. Una po yung nanay po namin, mami ko. Then after 2 years, yung papa ko po. Napakahirap. Salamat sa Diyos, may tumulong po sa amin. So paano po pag walang tumulong? Pwede po bang mangyari yun sa bawat isa? Yes, di ba? So paano naman po? Yan, dapat po ang solusyon, may life insurance po talaga. Paano po pag nabuhay ng matagal? Problema po ba yan? Yes, problema rin po yan, di ba? Kasi problema nino yan. Natin po na breadwinner. So ang problema po, paano kung wala po tayong pampagamot? 'Di ba? May iba't sasabihin na, ubo lang to. Mag-iisang taon na, no? Nung nagpa-check up since tsaka nagkapera na, na po pala, terminal na. 'Di ba? So terminal na po pala yung natin, yung sakit natin. So marami sa atin tinitiis na lang po kasi nga walang pampagamot. So ito pong mga bagay na ito, hindi po natin yan talaga kontrolado. Pero ang option natin, meron po tayong paraan para at least maging mapaghandaan po ito. So sa tulong po ng IMG at ng Kaiser, may prepare po natin yan. Okay? So yan. So si Kaiser po is a duly accredited with Department of Health. Yan, registered po siya ng Securities Exchange Commission, okay, noong
as a healthcare provider with an authorized capital stock 160 million. So kung ngayon po 2020 na tayo, malaki na po ang capital stock po ng Kaiser. So hindi na po yan basta-basta sabihin natin na mababankrupt. Di ba po? Kasi nga lahat naman po ngayon nire-regulate na po kasi marami nang natuto eh. Di ba yung mga iba pong may mga care, di ba, na nagsara. Ngayon po may iwasan na po yan kasi nga talagang nag-ano na ang ating gobyerno. So also registered with the Insurance Commission. Yan, di ba? So sa mga di po nakakaalam, may dalawa pong klase ng HMO. Ano po yun? Isang short term at long term. Yung short term, yan po yung binibigay ng ating company. So, i-share ko lang po sa inyo. Ako po ay dating OFW sa Qatar for 11 years. So, napakaganda po ng HMO na provided ng aming company. Talagang hindi po sabihin natin pag nagkasakit, hindi ko po problemahin yung gastos. Okay? Nung nasa Qatar po ako at employed. Pero ngayon na nandito na ako, wala na rin po yung HMO. So ngayon, kung tayo ay may HMO, gamitin po natin. May konting ubo, konting lagnat. Magpa-check up po tayo kasi yan po ay ating benefits. Pero habang tayo ay may HMO pa, we encourage or tinuturo po namin na simulan po natin kumuha ng long-term healthcare. Bakit? Para saan po? Para pagtanda po natin, magagamit natin yan. Dahil po pag tayo ay tumanda na, wala na po tayong trabaho, pero pwede tayong magkasakit. Kahit gaano po kahit nagba-vitamins ka, nag-exercise ka, talagang dadaan po natin ang pagkakasakit. Okay? So katulad ng nabanggit ko kanina, habang tayo ay bata pa, may trabaho, kumuha tayo ng long-term healthcare. Dahil yan ay preparation natin sa ating pagtanda. So yan. So sa mga naka-attend po ngayon, kung kayo po ay malapit na sa 60 years old, dapat talaga gawin ninyong mas madali ang kumuha ng Kaiser. Bakit? Kasi po kahit may pera po kayo halagang 1 million, 2 million, pag edad nyo po ng 61, hindi na po kayo entitled sa long-term health care. Sana po kayo sa senior care na po. Ibig sabihin, katulad ng short term, pag nagbayad kayo, hindi nyo magamit, tapon ng pera ninyo. Pero sa long-term health care ng Kaiser, dito po, pag nagbayad po kayo, yung pera nyo po, pag hindi yung HMO nyo, pag hindi nyo nagagamit, mas advantage po yun kasi yung binayad po natin ay naka-invest. So yan, interesting po ba? Thumbs up po kung may okay naman po yung audio ko at may natututunan na po. Yan, pwede po tayo mag-interact. So ito naman po yung long-term healthcare para naman po yan sa ating retirement. So which is yun po yung pag-aaralan natin ngayon kung paano makakatulong ang Kaiser. So yan, pagtanda po natin, dapat ganyan po ang ngiti natin, di ba? Para at least stress-free. Yan. Okay, si Kaiser ano ba siya? So si Kaiser International Health Group is one of the product provider po ng IMG. So partner po ito ni IMG, okay, sa healthcare. So long-term healthcare po siya at siya lang po ang nag-iisa sa Pilipinas na 3-in-1 na sumasagot po sa tatlong major financial needs po natin. Kasi po ito ay may healthcare, may life insurance, at may investment po. So yan. Okay, no? This long-term care product is called Kaiser Ultimate Health Builder. So yan, meron pong tatlong phase po ito. Ano po yung tatlong phase na yan? Papakita ko po sa inyo mamaya. The accumulation period, extended period, and start po ng ating long-term care period, yung maturity po. Yan. So, ano po yung benefits po pag may Kaiser? So, yan po, di ba? Sabi ko nga po kanina, may health insurance, may life insurance, at ano pa po, may investment. So, ito po yung nabanggit ko kaninang tatlong phase niya, yung accumulation period. During accumulation periods, ibig sabihin sa pagbabayad po natin, okay, may waiver of premium on death, fixed hospitalization benefits, ayun po yung annual benefit limits. Okay, annual physical examination. Sa kagandahan po ng Kaiser, no? From first year to 7th year, meron po kayong libreng APE. Okay, para saan po yun? Para po ma-prevent kung meron man kayong mga sakit. So, ma-check up na agad. So, libre po ba yan, sir? Yes, libre po sa loob ng 7 taon. Okay, extended period.
So yun po yung pera na pong binayad natin from 8th year to 20th year. Ibig sabihin, yan po yung naka-invest na po na may potential na tumubo po ng 7 to 10% po. Okay, so then sa long-term care naman po, dito naman po pumapasok yung mga bonus, di ba? Yung tinatawag na pwede na po natin siyang i-withdraw. Yan po yung after 20th year po. So hihimay-himayin po natin yan. Okay, so si Kaiser po is 7 years to pay, then 20 years po ang maturity. Ulitin ko po, no? 7 years to pay, 20 years po ang maturity, and insured po kayo for 20 years. Okay, pero mas maganda pa po ang ibibigay ng Kaiser. Yan, tandaan nyo po 720. Mamaya papaliwanag ko. Okay, so yan. So may tinatawag po tayong accumulation period. Okay. So yan po ay for 7 years. Okay, so annual physical examination. So halimbawa po, from first year to 7th year, hindi nyo po nagamit ang inyong Kaiser. Okay, so ang advantage po dyan, lalo na sa mga bata, di ba? So, may bonus. Yan, mamaya papakita ko po sa inyo yung bonus. Ulitin ko po, no? From first year to 7th year, pag hindi po nagamit po yung Kaiser ninyo, 85% ng binayad po natin, ibabalik po as a bonus. Yan, di ba? Then, ang kagandahan pa po nga kay Kaiser, from first year to 7th year, may annual physical examination. Ano-ano po yun? Dental check-up, di ba po? Yung libre po yung adjustment ng ngipin. Okay? So sa annual physical examination naman, ano po yun? Yung tinatawag po na x-ray, okay, laboratories, di ba? Ano pa ba? ECG sa babae at lalaki, then pap smear, libre po yun. Then, during that time, from first year to 7th year, hindi pa po dito kasama yung mga pre-existing disease tsaka dreaded disease. Okay, ano-ano po ba yung mga pre-existing disease? Yan po yung asthma, diabetes, kidney disease. Okay, at ulitin ko, from first year to 7th year, hindi pa po kasama ang mga dreaded disease at tinatawag na pre-existing. Bakit? Kasi po kung kasama po yon, kung halimbawa lahat po tayo rito ay merong mga pre-existing disease at sabay-sabay po tayong mag-claim, for sure po anong mangyayari kay Kaiser? Yes, mababangkrap po si Kaiser. Okay. So ngayon, kaya nga ginawa po ni Kaiser, ni-reconstruct po yan at talagang pinag-aralan pong mabuti, meron po siyang tinatawag na extended period. So that time po, pwede na po yung mga pre-existing disease. Kaya nga po ang kagandahan kay Kaiser, kung kukuha po kayo, yung annual physical examination. So tayo po ay magkaroon na po ng prevention. Hindi na pag meron pwedeng mag-pre-exist or kaya may sakit na pwedeng maging lumala, mape-prevent na po siya. Okay? Then meron din po siyang waiver of installment due to death and permanent disability. Mamaya papasadahan po natin. Okay, so during accumulation period, ito po yung mga sinabi ko kaninang benefits. Yan, di ba po? Nabanggit ko kanina yung libre po yung chest x-ray, mga laboratories, complete blood count, ECG sa lalaki at sa babae, pap smear po sa babae, then dental benefits, yan po, no? So mga simple adjustment, di ba? Pagpapalinis po, every year po yan, once a year po. Maximize po natin. So ako po, since nakaka 4th year na po ako na bayad sa Kaiser, so na-maximize ko po talaga yon. So during magbabakasyon ako, kami mag-asawa po, nagpapa-APE po kami. Okay, then ano pa po yung mga benefits natin? Yan, yung basic health benefits, yung meron po tayong mga accredited specialist po, mga surgeon, pag meron po tayong Kaiser. Then, members choice room on board, depende po yan sa plan na inyong kukunin. Ibig sabihin, the more na mas malaki po yung plan natin, mas malaki po yung tinatawag na allowance. Okay? Then katulad din po rito sa baba, yung annual benefit limit na hospitalization. So sa K100 nasa 60,000 pero ang Kaiser po from K45 hanggang K1 million. So meron po tayong marami pong option. Mamaya papakita ko rin po yung eligibility niya. Kung saan po kayo pwedeng magsimula.
Okay, so yan po yung mga benefits natin, ano? So nabanggit ko rin kanina yung waiver of installment due to death and credit life. So kagandahan po kay Kaiser, since na meron din po siyang life insurance, okay. For example, nagbayad po ng Kaiser na sa 2 years na po. Then, namatay. So mangyari po, in case po nangyari yon, yung beneficiary po makaklaim po ng life insurance. Then magagamit niya po yung health fund, yung from first year to 20th year po kung magkakaroon po ng hospitalization doon. Then after 20th year po, makakuha po siya ng maturity value. Mamaya papakita ko po sa inyo yung figure po nun. Then meron din po siyang waiver of installment due to permanent disability. So paano po yan? Kung halimbawa naman po, ang naging cause ng death is accident. So, di ba nabanggit ko kanina may life insurance po. So, iba pa po yung tinatawag natin na accident insurance po. So, mangyari, kung ang K100 po, example, ang life insurance po niyan is 450,000. So, times 2 po yung makiklaim ng beneficiary. Matatransfer po yung plan sa beneficiary. Waive na po yun. Ibig sabihin, hindi na po babayaran yung 7 taon. Magagamit po yung health fund. Then after 20th year po, meron po siyang makiklaim pa na maturity value. Kung magkano po yung natira during that time. Kasi yung binayad nga po natin, naka-invest po yun at nagko-compound. Ibig sabihin, tumutubo po ng tumutubo. Sir, paano naman kung halimbawa ang cause ng death, cause ng accident is buhay, naputo lang 2 kamay, naputo lang 2 paa. So si policy holder, okay, waive na po yung payment. For example, kahit naka 1 taon pa lang po ng pagbabayad, matatransfer na po sa policy holder yung plan. Magagamit na po yung health benefit. After 20th year po, may makiklaim pa po siyang maturity value. So yan. Dito po papakita ko sa inyo yung tinatawag na extended period po. Yung 13 years from 8 years to 20th year. So ano naman sir ang benefits niyan? Diyan sa extended period. So ito po. Yan, meron pa rin pong term life insurance, yearly health benefit. Yan po, meron pa rin pong pampa-hospital. Okay, may bonus po tayo kung hindi po magagamit kasi nagko-compound nga po yung binayad po natin. So ibig sabihin, tumataas po yung budget, okay, sa hospitalization. Then during that time, kung hindi po natin nagamit from first year to 7th year, magiging pondo po natin yon pang hospital yung dinagdag na 85% po na bonus. So, i-clear ko lang po, from first year to 20th year, wala po tayong mawi-withdraw dyan ha. Kasi nga po, ang Pilipino, hanggat maaari kung may mawi-withdraw daw, magwi-withdraw yan eh. Diba? So, bakit ganyan po yung ginawa ng Kaiser? Kasi nga po, ang purpose po talaga kung bakit po tayo kukuha ng Kaiser is dahil nga po, gagamitin natin to pag tayo po ay wala ng kakayahan magtrabaho. Ibig sabihin, wala nang kita. Para at least po, ito po yung first level of investment na aming tinuturo na meron po tayong sasabihin natin na aasahan na hindi tayo mapupunta saan? Yes, sa utang. Di ba po? So, yan po talaga ang pinaka-ano nito. Pero, sir, sabi nyo, pwedeng gamitin. Yes, pwedeng gamitin. Di ba? So, from first year to 7th year, halimbawa, during first, second year, third year, nagamit ang Kaiser. Ano pong mangyari? Mawawala na po yung bonus. Okay? So, sayang naman po. So, good example ko po dyan, yung sa case po namin, nung naras pa po yung aking asawa, okay? So, ang bill namin po sa hospital is around 30,000 kasi bawas na po yung PhilHealth. Okay? So, may Kaiser po kami, di ba? Accredited po yung hospital na pinuntahan namin. Pero bakit hindi ko ginamit yung Kaiser ko? Di ba? Kasi nga, sayang yung bonus. Magkano po yung bonus na masasayang? Nasa 180,000, mga ganun. Okay po, di ba? Magkano lang ang babayaran ko? Di ba? 30,000. So, kinash ko po yon para at least yung bonus nandun po. Okay? So, yan. So, maturity period naman po. Yan, di ba? From 20th year onward, dyan. Okay. So, ano pong ano? In the 21st, yan. Okay. Dito na po papasok yung pwede na tayong mag-withdraw. Di ba? Okay, pwede nang maging po, pwede nang pang retirement fund. Pwede nang pang travel fund, di ba? Pwede nang pang
negosyo. Pwede ng common fund po ng pamilya. Ibig sabihin, yung makiklaim po nating amount dito during after maturity, period niya po, pwede pong ilamsam, pwedeng mag-iwan po kayo ng kalahati. Paano sir mangyari pag iniwan namin yung kalahati? Tutubo pa rin po ito ng 7 to 10%. Napakaganda po, no? So sa madalit salita, hanggat may pera po kayo kay Kaiser, kahit umidad po kayo ng 100 years old, kung malaki po yung pan nyo po dyan, talagang sasapat po sa inyong budget pag kayo ay nagkasakit. Hindi nyo talaga po problemahin ang pagpapagamot. So yan, dito na po tayo, interesting part kasi kanina walang figure, di ba? So sa sample ko po na K100, okay, ang installment amount is 58,000, ang contract price po ay 411,000. Si Kaiser po may 4 na mode of payment. Ano po 'yon? Annual, may discount na 2 months. Semi-annual, may discount na 1 month. Quarterly, may discount na 15 days. Monthly, wala pong discount. Okay, malinaw po yan ha? Okay, so K100 ang sample po natin. So si Kaiser po hanggang K45, hanggang K1 million meron po. At meron pong kumukuha nun yung talaga namang malalaki po yung sabi natin nila, budget nila. At ang gusto nila kasi mas malaki yung kanilang maturity value na makukuha. Okay, so yan. So, ito po yung tinatawag ko kanina accumulation period. Okay? Yung during accumulation period, di ba, nabanggit ko kanina, pag hindi po nagamit ang Kaiser from first year to 7th year, 85% po nitong contract price na to, yung 411,000, ibabalik po sa atin ni Kaiser as a bonus. Okay? So yan, extended period, yung pera po natin, kung halimbawa wala pa rin po tayong nagamit na hospitalization, naka-invest na po yan. So tumutubo na po siya ng 7 to 10%. So during accumulated unused health benefit, ang pwede pong maibalik sa atin ni Kaiser, kung K100 po yung ating plan is 269,750. Since ang kinuha po nating plan is yung K100, so ang equivalent amount, ang value po ng K100 is 100,000. So, madadagdag muli po ito sa ating health fund, 100,000. So, kung mas malaki po yung plan na kinuha ninyo, K200. So, 200,000 idadagdag po sa inyong fund, health fund. Okay, so ito na po yung long-term care bonus, yung 350,000. Pag hindi nagamit yung Kaiser po natin from first year to 7th year, may bonus na 350,000. Okay? So, from first year to 20th year, ulitin ko, wala pong mawi-withdrawing pera dyan. Okay? So, yan. Then, during that time, okay, na tumubo na nga po yung pera natin, yung health benefit natin, may mga dividendo na siya na naibalik sa atin. Ang total na pwedeng maibalik sa atin po, kung wala po talagang claim na nagawa or nagamit na hospitalization is 1,166,000. Sir, paano nangyari yan? Yan po yung compounding interest po, yung binanggit, tinuturo po namin sa aming MO, yung rule of 72, yung tubo na tumutubo. Okay? So, yan po siya, no? So, paano po yan, sir? Pwede na ba yung i-withdraw? Yes. Pwede bang buo? Yes. Pwede bang 10%? Yes. Okay? Pagkalahati, pwede rin. So, the more po na mayroon pa tayong pan, ulitin ko, tumutubo po pa rin po yan taon-taon ng 7 to 10%. So, magkano lang po yung contract price? 411,000. Di ba po? So, napakaganda po talaga nitong Kaiser na to. So, sa example ko po, 22 years old pa lang po yung kumuha ng Kaiser. Di ba? So, pag edad niya po, parang anak ko po. Actually, yung anak ko po namin, kinuha na namin ng 12, 14, 16. Di ba? Bakit? Kasi nga po, napakaganda nitong pamana. Bakit po? Kasi, itong Kaiser po ng aming mga anak, for sure hindi nila yan magagamit. Bakit? Kasi malalakas yung mga anak ko, mga athletic po lalo na yung mga boys. Di ba? So, pag natapos po yun, yung pera po na binayad namin, tutubo na lang po yun, di ba? So, halimbawa, umidad po ng, kasi 12 ko po kinuwanan yung bunso namin. Pag edad niya po ng 30 years old, meron po siyang nasa 500,000 mahigit po na, budget. Saan niya po yun pwedeng gamitin? Pwede niya pong pan-travel pan, pwede niyang pang negosyo, di ba po? So napakaganda, no? Pag nagtanong sa akin, Daddy, sabi nga, halimbawa, yung anak kong lalaki, magpapakasal na ako. O yan, may budget ka. So hindi ko na po problemahin, di ba? So pwede rin yung gayahin yon, okay?
So kung may mga bata pa po tayong anak, lalo na kung 10 years old, simulan po natin kuhanan ng Kaiser. Kasi talagang hindi po nila yan magagamit. Sir, paano pag nagamit? So, worry free ka kasi merong budget pang hospital. Diba po? So, yan. So, since na yung 42 years old, hinayaan niya lang kasi that time nagkaroon na siya ng trabaho, sabihin na natin na meron na rin siyang HMO na provided ng company niya, hinayaan niya lang po yung pera niya sa Kaiser. So, that time, pag edad niya po ng 60, yung 1,166,000, naging 6,483,000. Sir, paano nangyari yan? Katulad po ng nabanggit ko, due to power of compounding interest. Yung tumubo po. Okay. So, additional po rito, yearly po, meron lang po tayong 500 pesos na policy fee. Okay, ulitin ko po, from first year to 7th year, yearly meron tayong 500 pesos po na policy fee. Kung mag-i-start man po kayo ng Kaiser. So, yan. So, kailangan din po, pag meron tayong Kaiser, dapat meron din po tayong PhilHealth. Kasi po, ang purpose po ng PhilHealth para pagka na-hospital po tayo, in case nagamit po natin yung Kaiser natin, una pong binabawas is yung PhilHealth. Katulad po nung sa case po ng nakwento kanina, yung sa na-hospital po yung misis ko, no? Una pong binawas po roon yung PhilHealth. And then yung natira po na amount, yun po yung parang babayaran ko sa hospital. Okay, so paano naman sir pag walang PhilHealth? So, babayaran mo yung part ng PhilHealth. At alam ko ngayon po, hindi na po problema ang pagkuha ng PhilHealth kasi universal na po yun. Inano po ni Duterte po na dapat lahat po ng Pilipino ay magkaroon po ng PhilHealth. Pero kung mura lang naman po yun, 2,500 po kung di po nagkakamali. Okay, so yan po siya, no? So yan, dito na po tayo sa pagbabayad. So, sir, di ba nabanggit mo kanina sa akin, ang pagbabayad sa Kaiser may 4 na mode of payment. Pwedeng annual, may discount na 2 months. Pwedeng semi-annual, may discount na 1 month. Pwedeng quarterly, may discount na 15 days. At monthly, walang discount. So, yun. Sir, paano po yan, di ba? So, sabi rito, grace period, the owner shall be given a grace period of 30 days to pay the due installment. So, ibig sabihin po, pag lumampas po ng 30 days, lapse na po yung ating policy. Okay. So, sir, anong mangyayari sa benefits? So, hindi mo po magagamit yung benefits. So, ano po yung pwede kong gawin? So, dapat po, magbayad po kayo, okay? Para po mag-active po ulit yung inyong benefits. Mamaya, papakita ko po sa inyo na kung gaano po ka-flexible po ang pagkuha nyo ng Kaiser. Okay. So, yan po ulitin ko po, 30 days lang po ang ating grace period. So, yan. So, paano naman yan, sir, kung halimbawa, katulad yan, nagka-pandemic, di ba, nawalan ako ng trabaho. Pag yung binayad ko po halimbawa na sa loob ng 6 na buwan at hindi po ako nakapagbayad ng 2 buwan, ano na po ba yung aking payment? Masasayang? Okay. So, may dalawa pong klase ng sabihin natin na reinstatement pagdating po sa Kaiser. May tinatawag po tayong tinatawag na update tsaka redate. Doon po sa update, halimbawa, kayo po ay na hindi nakapagbayad sa loob po ng 2 buwan, kung i-update po natin yon, kailangan nyo pong bayaran yung interest po per month. Magkano po? 1.5%. Okay? Yung subcharge po nun. Okay? Then, nasa around 18% po yan per annum. So, ano pong magiging benefits kung ito pong update ang gagamitin ko? Okay, so ang magiging benefit po niyan, yung tapos pa rin po ng Kaiser ninyo, hindi mababago. Ibig sabihin, kung halimbawa, naglapse po kayo ng 2 buwan, kung babayaran nyo po ito due to, for the term of update, so matatapos nyo pa rin po yung Kaiser according po dun sa inyong completion po ng maturity po. Contract. Okay, so sir, nabanggit niyo naman sa akin yung tinatawag niyo na redate. So, tama, redate. So, paano yun, sir? Kung hindi po ako nakapagbayad nga, sir, ng hindi ko kaya nang bayaran yung 2 months kasi medyo kung mayroon siyang interest na, medyo mabigat na po yun. Okay lang po ba, sir, na magsimula akong bayaran kung ano po yung current month ko? Yes. So, paano? Ang tawag po ron ay redate. So, member will only pay the premium for the month but the maturity period will
be moved. So ibig sabihin, kung halimbawa ay 2 months po kayo hindi nakapagbayad, for example, isa month of February, March. So mamumove po ng tapos naman ang inyong plan or inyong contract ng 2 months additional po. Okay, malinaw po ba yun? So ang kagandahan kay Kaiser ay dito sa redate, meron nga lang po pala tayong pipilapan na ano po, accomplish po na installment application form at magbabayad lang po tayo ng 300 pesos. Okay. So, sir, paano yan? Kung halimbawa maulit-ulit, di ba? Kung maulit-ulit na hindi na naman po ako makapagbayad, okay lang po ba yun? Okay. So, yes, di ba? So, ganyan po ka-flexible po yung Kaiser natin, di ba? So, paano yun? Kung halimbawa, next month ulit na bago, hindi ka na naman nakapagbayad, di ba? So, lapse na naman. Okay. Then, another month, hindi na naman nakapagbayad. Lapse na naman, di ba po? So, kung halimbawa na naulit na naman yun, ganun po ulit ang magiging proseso. Magpipil up ng reinstallment form, magbabayad ng 300 pesos, processing fee, then, okay, reinstatement fee, then, mamumove ulit po yung ating contract pagkatapos ng contract. Pero hanggat maaari po, wag po natin gagawin yun kasi every time po na lapse po yung natin, magsisimula po ulit tayo dun sa ating contestability period. Okay? So, kung kaya po talaga, gawan po natin ng paraan. O sir, paano naman sir kung halimbawa mag-iisang taon na? Okay, na hindi po nakapagbayad. Mag-iisa't kalahating taon na hindi po nakapagbayad. Ano na pong mangyayari? Okay? So, ito na po yun. Huwag niyo lang pong palagpasin ng 2 taon. So, ayun po yung pinaka-maximum. Bakit? Pag ito po ay lumagpas na po ng 2 taon, okay? So, ang contract po nyo ay magiging terminated na po. Okay? Without notice. Okay? So, sabi nga po rito ni Kaiser, the member shall be considered a new applicant subject to pre-existing condition and for the purpose of contestability of insurance coverage to any other requirements for a new applicant for a membership in effect at that time. So, parang mangyayari, simula po tayo ulit sa bagong application. So yan, so siguro naman po hindi naman po aabot ng 2 taon bago po tayo mawalan po ng trabaho. No? Gagawa po tayo ng paraan yan, tama? Kasi syempre mahal po natin yung ating pamilya. Okay, so Kaiser shall cancel the contract without need of notice to the owner if he fails to reinstate within the prescribed period. Yeah, prescribed period. Okay, so yan po no. So dito naman po tayo sa cash value surrender. So yan. So sir, paano yan? Nagbayad ako ng Kaiser ko 6 na buwan. May makiklaim po ba ako doon? Or may maibabalik po sa bayad ko? Okay, so halimbawa ayaw mo na. Talagang kumbaga sa hindi kaya ng budget. So ito po 'yon. The owner may surrender the contract for its cash value stated in the schedule of benefits provided the plan inactive for at least 1 year. So, ibig sabihin po, kung nakapagbayad po tayo ng 12 months or 1 year, possible po may makukuha pa rin naman. Okay? Magkano? Okay, so hindi po na, syempre, ganun ang amount katulad po ng ating binayad. So, mayroon na pong mga tinatawag na mga sabihin natin, mga charges, mga processing fee. Okay? So, yan po, malinaw po at least naka-1 taon po tayong nagbayad. So, upgrading of plan and mode of payment. Yan. So, di ba? Plan can be upgraded within 30 days after its effective date. For example, ang plan nyo po ay na-approve. Di ba? Halimbawa po. Di ba? Ngayong ngayong buwan na to. Okay? Kung gusto nyo po mag-update ng plan or ibig sabihin, from K45 gawin po natin K100. So, dapat okay? In the period po ng 30 days, pwede po yun. So magpipil up lang po tayo ng amendment form. Then babayaran lang po natin yung additional payment po ng ating Kaiser. So mode of payment can be upgraded anytime after completion po ng respective cycle. So paano po yan? Within 30 days after purchase. So mangyari po, magpipil up ulit tayo ng form. Then additional payment po ulit dun po sa ating tinatawag na upgrade. Okay, so paano naman sir? If beyond 30 days after purchase, okay?
So dito po papasok ang meron pong ano. Okay, meron po ulit na processing fee na 300 pesos. Okay. So computation is of dues based on the desired mode of payment. So pwede ba yan, sir, i-downgrade? Kung halimbawa naman ang nakuha kong plan is K100, biglang naisip ko, hindi pala kaya. So pwede kong gawin na K45. So hindi po tayo pwedeng mag-downgrade. Ulitin ko po, ano? Pwedeng mag-upgrade, pero hindi pwedeng mag-downgrade. Okay. So yan. So family assistance. To, napakaganda po nitong family assistance na to. Okay? So babasahin ko po, no? Policy should be active status and plan should be have completed at least 1 year. So, ito pong assistance na ito is ano po? Hindi po to part ng benefits po Okay, ibig sabihin assistance nga lang po siya. Okay, by approval po ng Kaiser. Okay? So, paano po ito pwedeng magamit? For example, ako po may Kaiser, yung misis ko po wala. Okay, then nasa Qatar po ako, tatawag po sa akin, Daddy, magpadala ka ng pera, madaling araw. So palagay niyo po ba, kung wala akong mga online banking, makapagpadala ako ng pera? Hindi, no? So sa madalit salita, yung miss ko, kung walang budget na pampa-ospital at wala ring health card, talagang hindi po siya matatanggap sa hospital. But since po na may Kaiser po ako active, pwede nyo pong sabihin yun dun sa hospital, sa admin na ang asawa ko po ay may Kaiser. Check po nila kasi online system po ito. Pag na-check po nilang active, okay, i-accommodate po yung aking asawa. Gagamutin. Okay, pagkatapos magamot, pag magaling na, that is the time na ako po ay makikipag-usap kay Kaiser para isettle ko po yung mga bills. Okay, ulitin ko po. Sabi nga po, ito po ay accommodation. Ibig sabihin, pwede pong ma-approve, pwede rin pong hindi. Depende po sa case ng pasyente. Okay, malinaw po yun. Pero napakalaking tulong po nito na kahit paano pag active po yung ating Kaiser, pwede po natin to maging sa salitang Tagalog, sa salitang pwede maging collateral, Okay. So, malinaw po yan, So, yan. So, ito po yung kagandahan po ng meron po tayong Kaiser. Kasi nga po, si Kaiser po is accredited po siya sa napakaraming malalaking hospital at kilalang hospital po sa buong Pilipinas. Ganun din po yung mga clinics po kahit maliliit lang. Kaya di ba? Mamaya pwede nating i-try. Halimbawa, kung nakatira po kayo sa amin, halimbawa sa lugar namin, San Mateo Rizal. Pag sinearch po yung San Mateo Rizal, dun po sa portal po ng Kaiser, lalabas lahat po roon ang mga accredited hospital and clinic sa San Mateo. So, ganun din po sa inyo. Halimbawa, nakatira po kayo sa Laguna. Search nyo lang po, Laguna. Lahat ng mga kilala nyong hospital sa Laguna, for sure, nandoon po yun. Okay. So, may nagsabi nga sa akin, sir, pati sa Sultan Kudarat, meron accredited ang Kaiser. Sabi ko, ang galing naman, di ba? Yun, napakalayo na nun, Okay. So, yan. So, yan po yung kaninang sinasabi ko na halimbawa na kahit mamaya, pwede nyo i-check sa Google. I-type nyo po yung kaiserhealthgroup.com. I-type nyo po yung mga accredited hospital niya. Ito po yung yan, nakakita na po yung aking slide. Pa-confirm naman po. Brad Ramon. Okay na po, okay na po. Okay na po. So yan, di ba? So dito, gusto ko ipakita sa inyo na si Kaiser, halos lahat ng major hospital sa buong Pilipinas, accredited po siya. At kung hindi pa po sila accredited, pwede po natin silang i-apply for accreditation po. Yan ang, ganyan po si Kaiser. Sabi natin, katindi. Okay. So yan, di ba? So ito po yung hotline ng Kaiser. Pwede nyo po yung picturean or mamaya itanong nyo po dun sa mga nag-invite sa inyo. Okay, so yan po. Si Kaiser ay lalong lumalaki. Di ba? Kahit pandemic po, magkakaroon pa po ng additional na 10 Kaiser Medical Center. Sipin nyo po, itong si Kaiser po, hindi po to
sila lang po yung HMO na may sariling medical center. Okay, so malapit po sa lugar namin yung dito sa SM North EDSA, no? At meron din po sa Makati. Okay, kung kayo naman po ay mga nasa parting Cavite, meron po parting Laguna, Santa Rosa, San Pablo, sa Cebu. Okay, tatlo rin po yung Kaiser natin dyan. Si Kaiser po, sinisimulan ng ilagay sa mga SM Mall. Di ba? Nga po, katulad sa meron ng sa SM North EDSA, darating yung time, lahat po ng SM Mall magkakaroon po ng Kaiser Medical Center po and clinic. Pagdasal po natin yan. Yan, para at least madali na tayong makapasyal. Hindi na tayo mahirapan. So, ito po yung binanggit ko kanina na eligibility. Yan, pwede nyo pong picturean yan. At kung ang edad nyo po ay 10 to 40 years old, entitled pa po kayo rito sa K45. Okay? So, magkano po yung sa K45? 2,647 lang po yan monthly. Okay? So, kung yearly ang kukunin nyo po, mag-annual kayo, may discount na 2 months. So, kung ang edad nyo naman po ay 41 years old, di ba? So, ano na po yan? So, K60. 3,529 lang po yan monthly. Di ba? So, ang edad nyo ay 51 to 60 years old, yan, di ba? So, dyan na po papasok is 4,412 naman po yan monthly. So, dito po tayo sa tanong na ito. Halimbawa po sir, kung ang kukuha po sir, halimbawa ay 41 na, pero ang budget lang po ay 2,647, pwede ba yun? So, hindi po pwede. Hindi po tayo pwedeng kumuha na ng plan kung ang eligibility po natin is, halimbawa po ay dito po sa bracket ng 41 to 50 years old. So, paano naman sir, kung halimbawa kaya naman ng budget ko na kumuha sir ng mas mataas na plan, pero ang edad ko pa lang ay 35 years old, di ba? Yes, pwede. At advantage yan, bakit? Unang-una, mas malaki po yung alin? Yung annual benefit limit in case ma-hospital. Higit sa lahat, mas malaki yung maturity value kung ito ay hindi magagamit after 20th year. Okay, so dito po, makikita ninyo sa aking slide na pre-calculated na po lahat kung magkano po yung pwedeng maging maturity value. Halimbawa, after 25 years, after 30 years, yung pwede nyong makuwang pera. So, ulitin ko po, yung Kaiser na ito, design para po magamit natin sa ating pagtanda. Kaya kung ang edad po natin ay nasa around pa lang po tayo, mga 20s, 30s, this is the right chance na mag-start po tayong kumuha ng Kaiser. Dahil habang pinalilipas po natin yan, pwedeng di mo papansin, 50 ka na pala. Ibig sabihin, po yun? Pasok ka na sa K60. Okay? At ang git sa lahat, di mo pa mapansin, inabot ka na ng 61 years old. So, kung 61 years old ka na, so, hindi ka na entitled sa long-term healthcare. Saan ka na entitled? Sa senior care. So, kahit meron kang 1 milyon na budget, di ko na po tatanggapin sa long-term healthcare. Ano po yung senior care? Katulad ng short-term, magbayad ka, magamit mo, or hindi, tapon ng pera mo. Okay, so yan po siya, no? So yan po yung mga annual benefit limit niya. Yan. Okay. So yan. So pag member po kayo ng IMG, so magkakaroon po kayo ng portal. So yung portal na yan, may sarili po kayong agent code and password. So dito po sa portal ninyo, ang advantage dyan, pwede nyo nang directly mabuksan ng inyong Kaiser portal. So dyan po sa Kaiser portal nyo, meron din po kayong username and password. Okay, yan po yung aking policy. Pinasok, in-enter ko na. Okay, nilagay ko yung password. Ito po yung aking plan. Okay, so yan po, updated po siya, no? So July 2021, next year pa po ang aking susunod na payment, yung pang-5 taon. Okay, so ilang taon na lang po? 2 years na lang. So ang bilis lang po ng panahon, ano? Okay, so kung hindi po kami nagsimula dati, ano pong mangyari? Nako, problema po yan, di ba? So anytime, pag nagkasakit, anong mangyari po? Saan po kami dudukot? Sa bulsa po namin. Di ba? So sa tulong po ng IMG, naayos po talaga. Dati may mga maliit din po kami investment, pero sa tulong ng IMG, na-align po yun. Ibig sabihin, na itama po sa tamang solid financial foundation. Kaya importante rin po talaga na maging part po kayo ng IMG. Makapag-member po tayo sa IMG. Okay, so yan.
So, marami na po sa amin ang natapos na po ng Kaiser. Kasi una po, ang Kaiser po is dati po ay ano lang siya, 5 years lang po ang pagbabayad. Okay, so nagkaroon ng reconstruction, naging 7 years na po. Okay, so ayan po yung ang certificate of full payment po ng aking mentor, aking coach, sila Sir Kiko. Okay, so yan po, nakakatapos na po sila at ang good news po ron, kumuha pa po sila ng pangalawa nilang plan, di ba? Kasi talagang nakikita po nila na ang Kaiser po maganda po talagang investment, di ba? So yan. So pagka nakakomplete na po tayo ng ating plan, okay, meron po tayong Visa card, then ito po yung certificate of full payment. Okay, so ano po yung level ng Kaiser? Yan po yung aming tinuturo, level 1. Okay, bakit po ito natin kailangan meron tayo, ang bawat miyembro ng pamilya? Dahil medical cost doubles every 5 to 7 years, di ba? A lot of sick people die not because there is no medicine, di ba? Maraming namamatay, hindi naman dahil sa walang gamot at walang doktor, kundi walang pera. Tama po, no? Majority of the Filipino don't save money for future healthcare needs. Okay? So, alisin na po natin yung mindset na ganyan na, hindi ko kailangan yan. Bata pa ako, malakas pa ako. Talaga naman, hindi mo yan kailangan sa ngayon. Kailangan mo yan pagtanda mo. Okay? So, you cannot bring with you yung healthcare provided ng inyong company. Di ba? Katulad nga po sa akin, sa Qatar, maganda po yung aming HMO. Ngayon, wala na ako sa Qatar, di ba? So, hindi ko po siya nadala. So, no traditional healthcare company covers age 61 and up. So, kung kayo po ay wala pa po sa 60, pakiusap po. Okay, kumuha po kayo ng Kaiser para po sa inyo yan kung talagang mahal nyo po ang inyong sarili. Okay? At pamilya, syempre. So, most people rely on their children. Sell properties, yan, yung mga tunay na buhay na kwento, di ba? So, marami na pong ganyan na dating kumikita ng malaki, di ba? Okay? Then, napabayaan nila yung kanilang health, laging puyat, kung ano-ano po yung may mga bisyo. Pagdating po ng panahon, siningil po sila. Okay, so dumating sa punto, lahat ng properties na ibenta, nagkautang-utang, at the end of the day, ang ano pong nangyari sa pasyente, yes, namatay din po. So nakakalungkot po, di ba? Ang higit pa sa nakakalungkot, yung may naiwan na utang, di ba po? So ngayon, majority of personal bankruptcy po talaga is due to medical crisis. Okay? So wag na po natin hintayin na madanasin pa po natin yan. Di ba po? Pagandaan po talaga natin. So which situation would you choose? Di ba? So yan, sa private, dyan, okay dyan. Kasi gagaling tayo agad. Dahil nga unang-una, malamig, di ba? Masarap ang pagkain, mababait ang doktor at saka nurse, di ba? So parang spoiled ka dyan. Or dito tayo sa public. So since na hindi nga tayo naghanda sa ating pagtanda, wala tayong choice. Diyan tayo. Di ba? Ako po, meron po kaming relatives. Talaga namang, share ko lang po mabilis, talaga naman siya po ang pumipili ng hospital na gusto niya. Siya po ang pumipili ng doktor na gusto niya. At kahit po mag-stay po siya ng sabihin natin, isang buwan, 2 buwan, kahit 1 taon sa hospital, hindi po mauubos ang kanyang pera. Kasi nga po, pinaghandaan niya po yun. At isa po yun sa aming mga inspirasyon. Sabi ko nga po sa asawa ko, Mami, ang galing ni Doc. Sana pagdating ng panahon, ganyan din tayo kasi nakapag-ipon siya. Di ba? So, importante po talaga na nakadefine po sa atin kung ano po yung magiging nating sitwasyon pagdating ng panahon. Yan. So, invest for long-term healthcare while you're still young and healthy. So, sa A po ba or sa B? Decision nyo po yan ngayong gabi. Okay? So, yan. So, final test po for a good healthcare. Yan. Dapat pwedeng gamitin ngayon. Pwede rin gamitin later. Then, may death benefit. In case na hindi mawala po yung mismong plan holder, mapakinabangan ng beneficiary. Kung hindi man po magamit, meron pong growth. Yan. So ito po yung 4 cornerstone na lahat pong yan ay meron si Kaiser. Kaya dapat meron din po tayo. So ito po yung pinagkaiba kung kayo po ay may Kaiser at saka may MOS 18. So sa mga naka-attend po ng MOS 18, yan. Diba? Si Kaiser po, merong healthcare, income protection, may investment. Si MOS 18, dahil nga po siya ay life insurance meron po siyang yes, life income protection, may emergency fund, okay? So, meron din po siyang investment.
So, kung kaya ng budget, why not? Kuha po tayo ng dalawang yan kung kaya po ng budget. Kung hindi naman, mas maganda makapagsimula po tayo kahit po muna sa Kaiser. Kasi si Kaiser, sinasagot na po yung 3 blocks dito po sa ating solid financial foundation. Okay? So, yan. So, knowledge is power. Yan po yung nasa libro natin na no? The Secret of Saving and Building Your Future. But applied knowledge is more powerful. Dito po sa training natin na ito, yan, di ba? Dami pong umaten. So kung hindi po natin i-apply, kung hindi po tayo kukuha ng Kaiser para sa sarili natin, so wala pong mangyayari. So anytime kung may mangyari po, pagkuha po kasi ng Kaiser, win-win situation po yan. Paano win-win situation? Kasi kung halimbawa nga na may mangyari sa'yo, halimbawa, hindi naman inaasahan, wala naman pong makakapagsabi, di ba? If you die too soon, meron na po agad na makiklaim si beneficiary. Matatransfer po sa kanya yung plan. Magagamit po ni beneficiary as a health fund. Kung hindi man po magamit, yung pera po doon na nag-compound po, yung tumubo ng tumubo, magkaroon po siya ng maturity value. Di ba po? So magkano lang po yung binayaran? Napakamurang halaga lang po, di ba? Kung hindi kaya ng annual, mag-start po tayo sa 1 month. At least may nasimulan. At yan po ang sinasabi ko sa mga kinakausap ko na yan ang magandang pamasko para sa sarili mo at sa pamilya. Okay, so kailangan tayo ay magsimula na. Okay, so yan po, no? So pag doon po sa mga naka-attend ngayon na wala pa pong Kaiser, please pakitanong niyo po doon sa mga nag-invite po sa inyo na kung paano po kayo makapagsimula. So para magawan po kayo ng Kaiser proposal, okay? So libre lang po ang pagpapagawa ng Kaiser proposal, okay? So kailangan lang po ng complete name. Ano po yung complete name? With middle name. Kasi minsan binibigay po walang middle name okay? Email address at birth date. Yan, muntik na ako So, yan po, patapos na po tayo. So, yan. So, last slide ko na po ito. Muli, sana po marami kayong natutunan at mag-start po tayo ng ating Kaiser. Kung may tanong po kayo, pwede po akong sumagot sa 3 katanungan. Okay? Then, pwede nyo po itong picturean para at least kung meron po kayong kailangan pang tanong na pwedeng directly nyo rin pong mag-send ng email or tumawag kay Kaiser. Yan po yung contact number nila. Iniiwan ko po sa inyo ang salitang ito. Wala pong ibang tutulong para sa atin kundi po ang ating sarili. Magandang gabi po sa ating lahat at keep safe po. God bless us all. So yan po. Stop ko na po yung aking share screen.